Marami ang nagulat sa taas singil sa kuryente ngayong buwan. Sa mga post sa social media, sinisisi ito sa diskwentong binibigay sa mahihirap na ipinapasa umano sa mga consumer. Pero may paglilinaw dyan ang Meralco. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Alexis Ebue. Labis sa pagtataka ang inabot ni Pearl at ng biyanan niyang si Nanay Leonida nang dumating ang kanilang electric bill ngayong buwan. Mula kasi sa 9,000 pesos noong Marso, naging 12,000 pesos na ang bayarin nila ngayong Abril. Hindi naman daw nadagdagan ng kanilang konsumo. Wala, ganun pa rin. Nabawasan nga kami yung rice cooker eh. Yan, TV, tanghali lang naman yan hanggang mamaya pag gano'n. Wala na yan. Tapos na pinapanood nila, patayin na yan. Isa lang si Pearl sa mga consumer na umiinit ng ulo dahil sa biglaang umanong paglobo ng Meralco bill. Sabi ng mga netizen, mapapamura ka raw sa dami ng charges. Si Nanay Leonida nga, hindi maitago ang pagkadismaya. Bakit daw sa kanilang consumer kinakarga ang charge sa programang Lifeline Rate ng gobyerno? Dagdag pa raw yan sa kanilang gastusin, lalo nga'y nagtaas ang presyo ng mga bilihin. Hindi naman kami kahit matanda na kami, hindi kami nagtatrabaho para ibibigay sa purpose. Dapat sa gobyerno kukunin yun, di sa amin. Kawawa naman kaming mamamayan. Laki na kayo ng pera ng gobyerno, dito pa sa amin kukunin yun. Paliwanag ng Meralco, hindi raw yan epekto ng Lifeline subsidy. Katunayan, pinakamaliit daw ang porsyentong napupunta sa mga subsidiyang ito sa computation ng ating bill mula sa other charges. 0.01% lang ang para sa Lifeline at 0.001 naman para sa senior citizen subsidy. Ang tumataas daw sa ating charges ay ang generation charge. Dito raw kinukuha ang singil sa kuryente dahil sa pagtaas ng konsumo tuwing tag-init. Iba pa raw ito sa inanunsyong taas singil na dahil naman sa huminang palitan piso kontra dolyar. Maliit lang po ang contribution nitong mga public policy charges. So the generation charge is likewise the main driver. Yun po ang nagdidikta ng halaga ng kuryente buwan-buwan. Kaya panawagan ngayon ng Meralco, huwag magpaloko sa kanilang misinformation sa breakdown ng electric bills. Sa tingin ko po, kailangan lang natin maunawaan kung saan talaga ang halagang binabayad natin buwan-buwan para din hindi tayo maging biktima ng misinformation at disinformation na tila ba sinasadya naguluhin yung usapan. Samantala, kahit baka kaunting bahagi lang ng ating bayarin ang napupunta sa Lifeline subsidy na nagbibigay diskwento sa mga low-income household, ipinunto ng Meralco na hindi ito basta-basta kinukuha sa bayad ng iba pang consumer. Nakasaad daw ito sa batas at sumusunod lang sila bilang isang distribution utility. Wala kaming pwedeng ilagay dyan ni isang sentimo na hindi po legal at aprobado. Those are outright lies. That's why I want to emphasize at this point that we in Meralco, as a regulated entity, follows the law. Paglilinaw pa ng mismong Energy Regulatory Commission o ERC, hindi na pupunta sa Meralco o anumang electric cooperative ang pass-through charges o yung binabayaran para sa Lifeline rate. Yung mga charges na yon, ibinabayad din doon sa mga generation companies and to NGCP para doon sa transmission. Taxes are also being paid and remitted to the government. Okay, so hindi siya napupunta sa mga distribution utilities din, pero ito ay tulong doon sa mga nangangailangan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebue, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.